Ang natatanging 8th Division World Champion na si Manny Pacquiao hindi na nakapagtimpi pa at ni Real Talk ang 2 Division undisputed at undefeated na si Naoya Inoue. Pacman gustong ipaakyat pa si Inoue ng maraming timbang. Mark Magsayo nagsalita na sa kanyang pagkapanalo kontra yan sa Mexicanong si Eduardo Ramirez pagkatapos na nilapa itong si Frank Martin, Gervonta Tank Davis, handang labanan sina Ryan Garcia, Vasily Lomachenko at Shakur Stevenson. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Tinanong si Pacman kung siya rin ba ay interesado na labanan itong si Inoue. Ang naging kasagutan ni Pacman ay syempre naman. Noong 21 anyos pa lang si Pacman sa Super Bantamweight, siya rin ay naging kampiyon nito noon. Ang ibig sabihin ni Pacman dito na sa ngayon ay napaka-imposible na makarap niya itong si Inoue dahil itong si Pacman ay lumalaban na sa welterweight division. At kung ang timbang ni Inoue ang habulin ni Pacman, hindi rin maganda ang dulot nito kay Pacman. Dahil syempre, sobrang drained rin si Pacman at kahit pa umakyat ng timbang si Inoue ay hindi rin siya aabot sa 135 pounds dahil ayaw nga ni Inoue na lumaban sa 130 pounds ngayon. Ang punto lang ni Pacman dito ay napaka-interesado siya makaharap si Inoue sa panahon na nasa Super Bantamweight division pa siya. Kaya naman ikaw kukwento, kung ang dalawa ay nagarap sa Super Bantamweight division, parehong nasa prime, sino sa kanila para sa iyo ang mananalo? Pero ganun pa man, si Pacman ay may real talk kay Inoue at sinabing si Inoue ay nasa prime ngayon pero dapat ay kinakailangan pa ni Inoue na pag-aralan ng mas malalim ang boxing at mas lalong patuloy pa na mauunawaan ito para makayanan pa niya ang pag-akyat ng iba't ibang mga dibisyon. Kaya naman, pati si Pacman ay masasabi natin na gusto rin niya na itong si Inoue ay akyat pa ng timbang. Sa ngayon mga kakwento, si Pacman ay 45 anyos pero nakatagdang harapin ang MMA champion na si Suzuki Chihiro na nagbanta pang sa round 1 pa lang ay gawing gapang boy si Pacman sa Japan. Nako naman Suzuki Brum Brum, tingnan natin saan naabot ang pag-angas mo sa aming pambansang kamao. Bilang patunay ng mga impormasyon na binagi ko sa inyo mga kakwento, narito po ang news article ng Yahoo News Japan. Samantala, pagkatapos na hinirang na bagong WBA Intercontinental Super Featherweight Champion, itong si Magsayo ay labis-labis naman ang kanyang pasasalamat sa ating Panginoon dahil sa binigay nito na tagumpay sa kanyang laban. At hindi lang yan, na nagpapasalamat din siya sa kanyang buong team at sa lahat ng mga taga-suporta sa kanya. At ayon pa kay Magsayo, ipagpapatuloy pa niya ang pagsisikap para siya ay muling maging World Champion ulit. Mga kakwento, pagkatapos sa pinatihayaan ni Davis si Martin, sa ngayon ay meron siyang gustong aabutin. Isusunod niya sina Ryan, Shakur at Loma. Pero alam niyo ba mga kakwento, na sa round 1 hanggang round 7 sa punto si Martin ang lamang sa kanila. Pero syempre, burado yan dahil si Martin ay humiga sa lona. Kaya naman, alam naman natin na sina Shakur at Loma, points master ang mga boksingerong ito. Kaya ano ang masasabi niyo kung ang isa sa dalawa ang magharap ni Davis dito? Kung aabot ng desisyon, si Davis kaya ang yamado. Kung hindi pa rin paabuti ni Davis sa desisyon ng mga orado. Pag-comment naman kakwento ang opinion mo.
Dugo-dugo na yung bunganga ng kalaban, oh. Uy, sorry. Nadadala. Uy, sarap. Uy. Nice D. Oy! Oy! Whoa! At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Aurelio Bautista, kay kakwentong Nick Toron, kay kakwentong Iman Bakinat, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.